Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mahabagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa bukod tanging nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kamag-anak at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binabati ko po kayo ng pagbati nating mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maganda pong gabi o umaga o tanghali saan mang dako ngayon po kayo ngayon naroroon. Binabati ko po kayo ng magandang gabi po. Gabi sa Saudi Arabia ngayon. Sa pagkakataong ito ay bahagi ng ating programa sa ating Islamic Center, na kung saan ay patuloy tayo sa pagbabahagi ng mga kaalaman hinggil po sa ating pananampalataya, ang pananampalatayang Islam. Ang topic na aking ihanda sa pagkakataong ito ay patungkol sa maraming katanungan sa ating mga kababayan na hindi pa Muslim, na kanilang tinatanong, sino ba ang Allah? O sino ba si Allah? So ito yung ating topic na aking nais na ibigay sa inyo, mga mahal na kapatid at mga kababayan na wala sa pananampalatayang Islam. Ang Allah na inyong narinig, mga mahal na kababayan, ay huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, kagaya sa Mindanao, kasi marami nag-aakala ng Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim sa Mindanao. Sa katotohanan, mga mahal na kababayan, ang Allah ay walang kaibahan, no, sa tinatawag nating Panginoong Diyos na tagapaglikha, or God the Almighty Creator. Tinatawag sa English, ulitin ko, God the Almighty Creator, siya po ang tinatawag na Allah. Kaya ang Allah, siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. No? At siya din ang nagbigay sa atin ng buhay, at siya rin ang babawi ng ating buhay. Siya po ang dakilang tagapaglikha na tinatawag na Allah sa wikang Arabic. Kaya inuulit-ulit namin, mga mahal na kababayan, para sa mga hindi Muslim, na kapag narinig nyo ang salitang Allah, huwag nyong isipin na ito ay Diyos lamang ng mga Muslim. Bagkus ang Allah, siya ang tinatawag na Rabbil Alamin, o Diyos ng lahat ng mga nilikha. Lahat ng nilikha, hindi lang siya Diyos ng mga tao, bagkus siya ang Diyos ng mga engkanto, ng mga halam, lahat ng bagay na nilikha. Siya ang dakilang tagapaglikha na tinatawag na Allah. Kaya mga mahal na kababayan, ang Allah, siya ay mahabagin at maawain. Nilikha niya tayo, pagkatapos binigyan tayo ng panuntunan ng ating pamumuhay. No? Kaya ang Islam na pananampalataya, ito ay way of life. Ganap na kumpleto ng panuntunan ng pamumuhay, na kung saan ang Allah ay siya ang nagkaloob sa atin ng pananampalatayang Islam. Kaya ulitin ko, mga mahal na kababayan, kung bakit namin tinatawag sa pangalang Allah ang tagapaglikha, dahil siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. No? Siya ang nagbigay ng kanyang pangalan, na kung saan sa pamamagitan ng si Propeta Moises, no, doon sa Mount Sinai, no, ito ang dahilan kung bakit tinatawag namin ang dakilang tagapaglikha sa pangalang Allah, sapagkat siya ang nagbigay ng kanyang pangalan.
no, na kung saan ay nakasaad sa malawating Quran na sinasabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah kay Propeta Moises, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata lidikri. So, mga mahal na kababayan, mismo ang dakilang tagapaglikha ang nagpakilala sa kanyang sarili na ang kanyang pangalan ay Allah. Ha? So, sa malapit na pagkasalin sa wikang Pilipino, sabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Kaya't paglingkuran ninyo ako at mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So, ito ang pinakadahilan mga mahal na kababayan kung bakit namin tinatawag ang dakilang tagapaglikha sa pangalan niyang Allah sapagkat siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. Kahit mismo si Hesukristo, naging sa inyong aklat Biblia, 'di ba? Tinatawag itong papuri sa Diyos na kung saan kinakanta pa nga sa simbahan ito 'di ba? Na kung saan ay nakatala sa inyong aklat Biblia na sinasabi ni Kristo na ang Diyos ay may pangalan, no? 'Di ba sa simbahan Katoliko kinakanta pa ito na bilang papuri sa Diyos na ganito ang nakasaad, Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Napakalinaw po, ha? Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para ng sa langit. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, sambahin ang pangalan mo. Ang Ama daw na nasa langit ay may pangalan. Sambahin ang ngalan mo. So, ang tanong, anong pangalan ng Diyos? 'Di ba? Kasi napakalinaw na sinabi ni Jesus Christ na sambahin ang ngalan mo. Ang Diyos ay may pangalan. Subalit, napakaraming tao sa panahon ngayon, sa mga hindi Muslim, hindi nila kilala ang tunay na pangalan ng nag-iisang tagapaglikha. Bagkus sila ay nagsipanghula sa pangalan ng Diyos. Nagsipanghula sila. Na kung saan kapag tinanong mo ang ating mga kababayan na hindi mga Muslim, kung sino ang Diyos mo, may sasagot na ang Diyos ko ay si Yahweh. Ang iba naman ay Diyos niya ay si El Shaddai. Yung iba naman ay si Jehovah. Yung iba naman ang Diyos niya ay Ama. Si Jesus. Ang iba naman ay Espiritu. Napakaraming Diyos ang kinikilala at tinatawag at sinasamba ng mga tao na kung saan ay labas sa pananampalatayang Islam, mga hindi Muslim. Kaya nagsipanghula ang mga tao sa pangalan ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, 'di ba, sa inyong aklat din sa Mateo, darating ang araw sa paghuhukom na maraming tao na magsipanghula sa pangalan ng Diyos. 'Di ba? Magsipanghula. Kaya kami mga Muslim, hindi kami kumbaga kahit anong lahi na Muslim, Amerikano, Pilipino, Bangladesh, no? Anong mga taga-Africa, China, Hapon, tanungin mo kung sino ang pangalan ng Diyos. 'Di ba? Uniform lahat 'yan, magsasabi ay ang Diyos ay si Allah o ang Allah, 'di ba? So ito yung nakakamangha mga mahal na kababayan. Kasi ang mga Muslim, magkaiba ang lingwahe, pero kapag tinanong sino ang Diyos, iisa lang ang isasagot, ang Allah. Pero sa atin sa Pilipinas, kapwa Pilipino, isang Biblia na pinagkukuhanan, subalit magkaiba ang pangalan ng Diyos na kanilang ibinibigay kapag sila ay nagdasal at nagsamba. Kung ating matatandaan mga mahal na kababayan, no, sa panahon ni Propeta Moises, para ating maunawaan ng mabuti, sa panahon ni Propeta Moises, tinawag niya ang Diyos sa pangalan na Eloy, o sa plural na Elohim, 'di ba? Sa wikang Hebreo, maging sa inyong aklat. Sa panahon naman ni Hesukristo, ang tawag niya sa Diyos, tinawag niya sa kanyang wikang Aramaic na Eli, 'di ba? 'Di ba sa inyong aklat ni Biblia, sa loob ng Biblia, mayroon pang isang salita na Aramaic diyan na naiiwan diyan na nung ikasiyam na oras ay sumigaw si Hesukristo kuno na siya ay umiiyak at nagdarasal. Sumisigaw siya, sabi niya, Ili, Ili, lima sabaktani. Na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? 'Di ba? So, ito yung wikang Aramaic na mother tongue ni Jesus Christ sa panahon niya. 'Di ba? Sa panahon naman ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan,
Dahil siya ay nagsasalita ng wikang Arabic, tinawag niya ang Diyos sa pangalang, ang Diyos tinawag niyang ilaha. Di ba? Sa wikang Arabic, ilaha. Kaya naman, la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban lamang sa Allah. So mga mahal na kababayan, ang wika ni Propeta Moises sa pagtawag niya sa Diyos sa wikang Hebreo na Eloi o Elohim sa panahon ni Propeta Moises at sa panahon naman ni Propeta Hesukristo na ang kanyang lingwahe ay Aramaic, tinawag niya ang Diyos sa salitang Ili. At sa wika naman ni Propeta Muhammad SAW, sa kanyang panahon sa wikang Arabic, tinawag niya ang Diyos na ilaha sa wikang Arabic. Ito ay, ang mga salitang ito ay tinatawag na Semitic language o magkakapatid na mga salita na kung saan ang ibig sabihin dito ang tunay na Diyos na dakilang tagapaglikha. Eloy, Ili, ilaha, tumutukoy po ito sa nag-iisang tunay na Diyos na dakilang tagapaglikha, ang lumikha ng lahat, na ang kanyang personal na pangalan, dahil Semitic language ito ay tinatawag na Allah. Tandaan niyo mga mahal na kababayan, ang personal na pangalan ng Diyos ay Allah. Dahil ang salitang Hebreo at Aramaic at Arabic ay Semitic language. Magkakapatid na lingwahe na kung saan ay ang tinutukoy dito ay ang Allah, ang dakilang tagapaglikha. Kaya mga mahal na kababayan, napakahalaga na makilala natin ang pangalan ng tunay na Diyos. Kasi sumasamba tayo. Di ba? Ang mga Pilipino ay maka-Diyos. Palaging nagdarasal, laging tumatawag sa Diyos, nananalangin, nagdarasal, sumasamba. Ang tanong, hindi nila kilala ang tunay na pangalan ng tunay na Diyos. Kaya ngayon, inshallah, sa pagkakataong ito, makilala ninyo ang tunay na Diyos. Ang pangalan niya, ang kanyang personal na pangalan ay Allah. Na tinawag ni Moises sa wikang Hebreo na Eloy. Elohim, tinawag ni Hesukristo sa wikang Aramaic na Ili, at tinawag ni Prophet Muhammad SAW sa wikang Arabic na ilaha. Ang mga itong salita, Semitic language, ulitin ko, ito ay tumutukoy sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga mahal na kababayan, napakahalaga po na ating makilala ang tunay na Diyos sapagkat ang Allah, siya ang Diyos na sinasamba at pinapasamba ng lahat ng mga propeta. Ang lahat ng mga propeta magmula kay Adan, down to Noah, Abraham, Moises, Hesukristo at Prophet Muhammad, sumakanilang kapayapaan, ang kanilang sinasamba at pinapasamba ay walang iba kundi ang Allah. Walang iba kundi si Allah. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos, ang tunay na Diyos, ang dakilang tagapaglikha na si Allah, dito sa maluwalhating Quran, na kung saan pinadala niya ang lahat ng mga propeta sa magkaibang panahon at ibang nasyon upang dalhin ang minsaheng nag-iisang minsahe. Ito yung pangulong utos, maging sa inyong aklat Biblia. Ito yung pinakapangulong minsahe na dala ng lahat ng mga propeta na sinabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut at-tagut. Ibig sabihin sa malapit na kahulugan mga kababayan, sinabi ng dakilang tagapaglikha, katotohanan ako o kami ay nagpadala ng mga propeta at mga sugo sa bawat panahon, sa bawat nasyon upang ipahayag na sambahin lamang ang Allah. Sambahin lamang ang nag-iisang Diyos, mga kababayan, yung dakilang lumikha sa ating lahat. Yun ang mensahe ng lahat ng mga propeta. At layuan, iwasan, talikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Wajtanibut tagut. Layuan, iwaksi ang pagsamba sa mga ribulto, sa mga imahin, sa mga kahoy, sa mga bato, o anumang sinasamba ng mga tao maliban sa dakilang tagapaglikha. Yan ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Kaya naman sinabi pa ng Panginoong tunay na Diyos na tagapaglikha na si Allah sa isa pang talata sa maluwalhating Quran, patunay na siya ang katotohanan. Siya ang tunay at nag-iisang tunay
at tanging Diyos na tagapaglikha. Kanyang sinabi, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Dhalika bi anallaha huwal haqqa, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ito'y mababasa sa surah Al-Hajj, talatang 62. Na ibig sabihin, mga mahal na kababayan, sinabi ng dakilang tunay na Diyos na si Allah, sa malapit na kahulugan, sinabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, sapagkat ang Allah lamang, siya lamang ang tunay na Diyos. Kaya ang sinasamba ng mga tao maliban pa sa Allah, hindi ang tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos, mga kababayan, siya lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Siya ang Allah. At anuman ang sinasamba ng mga tao maliban pa sa Allah, ito ay mga huwad, mga batil, piki na mga Diyos-Diyusan. Mga kababayan, sino man ang sinasamba na maliban sa dakilang tagapaglikha na si Allah, ito ay mga piki at huwad na mga Diyos-Diyusan. Pasensya na po. Ito ay katotohanan po na dapat nating tanggapin. So, mga mahal na kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam, pagkatapos natin na nakilala natin ang tunay na Diyos ngayon sa kanyang pangalan, na siya ang Allah, kailangan din ating alamin kung ano ang katangian ng Allah, ng tunay na Diyos. Kasi maraming tao ngayon na sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos, subalit ang katangian ay taliwas, kasalungat sa tunay na katangian ng Allah. Ngayon, alamin natin kung ano ba ang katangian ng Diyos na dapat nating sambahin na si Allah. Ano ba ang kanyang katangian? So, dahil dito, ipinakilala ng Panginoong Allah ang kanyang pangalan, doon kay Propeta Moises kanina, nung ibinigay ko sa inyo, ngayon ipinakilala rin niya ang kanyang katangian. Ano ba ang katangian ng tunay na Diyos? Para hindi tayo maligaw o maligaw ng mga tao, mga ngaral, na kung saan nililigaw ang tao sa katotohanan. No? Sabi ng Panginoong Diyos sa maluluhating Quran, ang Allah, sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Badi'us samawati wal ard, ay yakunu lahu walad. Ito yung katangian ng tunay na Diyos na si Allah. Walam takunu lahu sahiba, wa khalaqa kulla shay, wa huwa bikulli shay'in alim. Dito muna tayo. Sa malapit na kahulugan, ipinakilala ng Panginoong Diyos na si Allah ang kanyang katangian. Sabi niya, siya ang Allah, Badi'us samawati wal ard. Siya ang Allah na siyang nagpasimula at naglikha ng kalangitan at ng kalupaan. Yan ang tunay na Diyos, mga mahal na kababayan. Yan ang katangian ng tunay na Diyos. Kinakailangan siya ang naglikha ng kalangitan at ng kalupaan. Kung ang Diyos na sinasamba, mga kababayan ninyo, ay hindi naman lumikha ng langit at lupa, ito ay hindi tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos, siya ang Allah na nagpasimula, naglikha ng kalangitan at ng kalupaan, kabilang na po tayo dito. Nilalaman ng kalupaan at kalangitan, tayo po, kabilang na po. Siya ang, yan ang unang katangian na kanyang ibinigay, na siya ay isang tunay na Diyos na dapat nating sambahin, na siya ang Allah. Pangalawang katangian niya, ay yakunu lahu walad. Ang katangian ng tunay na Diyos ay hindi siya maaring magkakaroon ng anak. Wala siyang anak, mga kababayan. Kaya yung paniniwala na ang Diyos ay nagkaanak, ito ay katalampasan o kalapastangan sa kadakilaan ng tunay na Diyos na binigyan mo siya ng anak. Sinabi niya, siya ay hindi nagkakaroon ng anak. Kapag ang Diyos mo ay nanganak, abay hindi yan tunay na Diyos. Kasi ang nanganganak, tao at hayop lamang. Ang Diyos hindi pwedeng manganak. Sinabi niya mismo na ang Diyos, sabi niya, ay yakunu lahu walad. Hindi ako magkakaroon o magkakaroon ng anak. Hindi, mga kababayan. Yan ang tunay na katangian ng dakilang tagapaglikha. Kaya kami mga Muslim, hindi kami naniniwala na ang Diyos ay nagkaanak. Kasi kapag ang Diyos ay nanganak, ang mangyayari, mayroon ng Diyos anak, mayroon pang Diyos ama,
Maaari pang magkaapo yung Diyos anak. Kasi pag nanganak yung may Diyos apo na. So, masisira ang kanyang kaisahan. Kaya hindi po pwede na ang Diyos ay bigyan mo ng anak. Pangatlong katangian, sabi niya, walam takunu lahu sahiba. Ang tunay na Diyos ay hindi maaring magkakaroon ng asawa. Hindi maari na mayroon siyang pamilya. May mga relihiyon na nagtuturo na ang Diyos ay may pamilya. Kagaya ng mga Mormons. Sabi nila ang Diyos ay mayroong daw pamilya. Wal iyadu billah. Magpakupop tayo sa Allah sa ganung paniniwala. Na katampalasan na sabihin mo ang Diyos ay may asawa, mayroong pamilya. Abay, ito'y karumaldumal na paniniwala. No? Ito'y katampalasan sa kadakilaan ng tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Ano pang sabi niya? Wa khalaqa kulli shay. Nilikha niya ang lahat ng bagay. So ito mga kababayan, kung ang Diyos na sinasamba natin, o ninyo, ay walang nalikha ni langaw, tandaan, ni isang langaw walang nalikha, hindi yan tunay na Diyos. Piki yan. Kasi ang Diyos na dapat natin kilalanin, ang tunay na Diyos, khalaqa kulla shay. Siya ang naglikha, khaliqu kulli shay. Siya ang naglikha ng lahat-lahat ng mga bagay. Yan ang katangian ng tunay na Diyos. Siya ang dakilang naglikha ng lahat-lahat ng bagay, nakikita man at hindi nakikita. Kasunod, ang kanyang katangian, ang kanyang katangian, pang-apat, kulli shay wa huwa ala bi kulli shay in alim. At siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Yan ang katangian ng tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang lahat ng bagay. Kung ang Diyos na sinasamba mo, kababayan, ay hindi naman nakakaalam sa lahat ng bagay, hindi niya alam yung araw ng paghuhukom kung kailan magaganap ito, abay hindi yan Diyos. Kasi ang Diyos, saklaw niya sa kanyang kaalaman ang lahat ng mangyayari. Hindi pa nagaganap, yung parating pa lang, alam na niya. Pero si Jesucristo, maging sa inyong kapahayagan, tinanong siya kung kailan magaganap yung araw ng paghuhukom, hindi niya alam. Sabi niya, maski yung mga anghel hindi nakakaalam, maski yung anak ng tao. Meaning, ang kanyang sarili hindi alam kung kailan ang araw ng paghuhukom. Paano siya nagiging Diyos kung ang araw ng paghuhukom hindi niya alam? No? So, hindi siya, ibig sabihin si Jesucristo, hindi siya pumasa sa mga katangian na ibinigay ng tunay na Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaluwalhatian ay mapara sa kanya lamang. Ang kataas-taasan na tunay na Diyos ang Allah. Ano pa ang sabi niya kasunod sa aya? Dhalikumullahu rabbukum. Katotohanan, siya ang Allah na inyong Panginoon. Siya ang Allah na inyong Panginoon. Mga kababayan, ang Allah hindi lang namin Panginoon, hindi lang Diyos namin mga Muslim. Siya din ay Diyos ninyo, Diyos nating lahat. Kaya nga tinatawag siyang Rabbul Alamin. Tinatawag siyang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Ayaw man sa gusto niyo mga mahal na kababayan, hindi niyo man kilalanin ng Allah bilang inyong Diyos. Ang katotohanan, siya ang Rabbul Alamin, siya ang Diyos ng lahat ng mga nilikha. Dahil sa araw ng paghuhukom, siya ang maghuhukom sa atin. Dahil siya naglikha ng lahat, impyerno, paraiso, siya ang may karapatang magpapasok sa atin kung ano ang kanyang kalooban. Kaya kung hindi mo siya sasambahin, ang sinasamba mong Diyos ay hindi ang Allah, abay, magsisisi po tayo sa kabilang buhay. Ano pang sabi niya? La ilaha illa huwa. Walang ibang Diyos na marapat sambahin kundi siya lamang. Walang Diyos na dapat sambahin kundi siya lamang. Kaya mga kababayan, bilang mga Muslim, malasakit kami sa inyo na sambahin nyo ang Allah. Siya lamang. Dahil sinabi niya, wa ilahukum ilahun wahid. Ang tunay na Diyos, ang tunay na Diyos na si Allah, siya ay nag-iisa lamang. Diba? Naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos, tanggalin nyo na yung tatlong persona. Tanggalin nyo yung pagsamba sa mga nilikhang bagay. Kaya nga ang Islam
lilitaw na tunay na relihiyon sapagkat ang Islam, ito lamang kaisa-isang relihiyon na nagtuturo pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. Ang mga huwad na mga relihiyon, nagkaisa sila na ang pagsamba sa Diyos, ang tagapaglikha ay nagiging isang nilikha lamang, nagiging isang nilikhang bagay. Kaya sila sumasamba sa baka, kay Buddha, kay Hesukristo na propeta, hindi nakaligtas, sinamba din sa mga larawan, sa mga imahen. Kasi bakit? Ang kanilang konsepto sa Diyos ay nagkatawang nilikha. Yan ay mga palatandaan ng mga piki na relihiyon. Kaya ang Islam, alhamdulillah, papuri sa Allah, ginaguide ang tao sa matuwid na landas. Ginaguide ang mga tao sa pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya siya lamang ang Allah ang karapat-dapat na sambahin. Sapagkat kanyang karugtong ng ayang sinasabi niya, siya ang nangangalaga, kaya sambahin lamang siya nag-isa na siya nangangalaga ng lahat ng mga nilikha. Wa huwa bikulli syai'in alim. Fa'buduhu, sambahin lamang ang Allah na nag-iisa, wa huwa ala bikulli syai'in alim, sapagkat siya ang Allah na siyang nakakaalam. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Siya ang Allah na kung saan siya ang nangangalaga ng lahat ng bagay. So ang tunay na Diyos, mga kapatid, na si Allah, siya ang nangangalaga sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon na may mga pagsubok tayo, huwag kayong malumbay, mga kababayan. Nandyan yung Allah na nangangalaga sa atin. Siya ang al-wakil, siya ang tagapangalaga. Yan ang tunay ng katangian ng Diyos, mga mahal na kababayan. Siya ang nangangalaga sa atin. Kaya mga mahal na kababayan, sa isa pang talata, bigyan natin ng isa pang talata na sinabi ng Panginoong Diyos sa kanyang katangian para mas lalo nating maintindihan, mga kababayan. Sabi pa ng Panginoong Diyos sa Quran, sabi niya sa kanyang katangian, sabi niya, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisa lamang. Ahad, isa. Diba? So, ang Diyos ay nag-iisa lang. Kapag ang Diyos na sinasamba mo ay mayroon ng tatlong persona, may ama na, nagkaanak pa, may espiritu pa, hindi yan tamang paniniwala. Kasi ang Diyos talagang iisa lamang. Wa ilahukum ilahun wahid. Ang inyong Diyos ay talagang nag-iisa lamang. Lahat ng propeta nagkaisa sa mensahe na isa lang ang Diyos. Kaya yung pagsamba sa mga rebulto, mga larawan, pagsamba sa kapwa nilikha, ito ay maling pagsamba. Kasi ang Diyos ay talagang nag-iisa lamang. Allahus Samad. Ang Allah ay As-Samad. Siya ang sandigan ng lahat ng mga nilikha. Tandaan natin, mga mahal na kababayan, ang Allah ay walang pangangailangan sa atin. Hindi siya nangangailangan sa atin. Sambahin man natin ang Allah, hindi madagdagan ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan. Hindi mo man sambahin ang Allah, hindi mo rin mababawas ang kanyang kadakilan. Siya ang tinatawag na Akbar. Siya ang dakila. Kaya tayo ang may pangangailangan sa Allah. Totoo yan. Nangailangan tayo sa kanyang gabay, patnubay, tulong. Nangailangan tayo lahat ng ating mga makain. Lahat galing yan sa Allah. Kaya lalo pa sa kabilang buhay, nangailangan tayo ng kaligtasan. Nangailangan tayo ng paraiso. Kaya ang Allah ay siya ang sandigan ng lahat ng nilikha. Sandigan. Ba't tayo magmamalaki? Anong ipagmalaki natin sa ating tagapaglikha? Diba? Tayo dapat ay tumalima, sumamba lamang sa Kanya. Dahil siya ang sandigan ng lahat at siya ay ganap. Ibig sabihin ng ganap, walang kamatayan. Ito yung problema sa ibang mga tao, ang naniniwala sila na ang Diyos daw ay namatay. Hindi po maaring mamatay ang Diyos, mga mahal na kababayan. Sapagkat ang Diyos, siya ang ganap. Siya ang Allah ang ganap. Hindi siya pwedeng mamatay kasi pag namatay ang Diyos natin, sino na mangangalaga sa atin? Sino na magbibigay sa atin ng hangin, oxygen para mabuhay tayo kung patay ang Diyos, di ba? So salungat ito sa talino natin na ang Diyos ay namamatay. Ang Allah, siya ang ganap ng walang kamatayan. Hindi siya maaaring magtataglay ng kamatayan sapagkat siya ang naglikha ng kamatayan. Kaya wala siya, hindi niya pwede iugnay yung kamatayan. Kung ang Diyos mo ay namatay, abay hindi yan tunay na Diyos.
Tao lang yan, tulad natin na namamatay. Ano pang pangatlo niyang katangian? Lam yalid. Hindi, ang tunay na Diyos na si Allah, hindi siya ipinapanganak. Hindi ipinapanganak ng Diyos, mga mahal na kababayan. Hindi ipinapanganak. Kung ang Diyos mo ipinapanganak, ibig sabihin ang Diyos mo ay may nanay o may ama, may pamilya kasi pinangapanganak siya. Lahat ng ipinapanganak, magwawakas yan. Lahat ng may simula, may wakas. Kung ang Diyos na sinasamba natin ay ninyo ay may simula, ipinapanganak, ay magwawakas yan. Mawawalan tayo ng Diyos. So hindi po ipinapanganak, kasi kapag ang Diyos ay pinapanganak, ibig sabihin yung magulang niya mas makapangyarihan pa sa kanya. Kasi hindi maaari ang anak mas makapangyarihan sa magulang. Ang magulang ang mas higit na may kapangyarihan sa anak. Ibig sabihin, kung ang Diyos mo ay pinapanganak, mayroong mas higit na makapangyarihan sa kanya. So hindi po maaari, mga mahal na kababayan. Pang-apat, walam yulad. Ito na, maraming mga tao nagsasabi na ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Yung sinabi natin kanina, hindi maaaring magkaroon ng anak ang tunay na Diyos, mga kababayan, ng Allah, sapagkat magiging magkakaroon ng maraming Diyos ang ating sasambahin. Kasi pag ang ama manganak, mayroong Diyos anak, di ba? Kasi ang kalabaw kapag nanganak, kalabaw ang anak. So dalawang kalabaw na. Ang tao kapag nanganak, so dalawang tao na, matanda at bata, di ba? So kapag ang Diyos ay nagluwal ng anak, so dalawa na sila. Diyos na matanda at Diyos na bata. So ilan ba ang Diyos? Di ba iisa lang? Huwag nating pahirapan yung ating sarili, mga kababayan, no? At ang panghuli, panglima, walam yakullahu kufuwan ahad. At sa kanya, ang tunay na Diyos na si Allah, wala sa kanyang pwedeng ihahalin tulad. Wala siyang kagaya. Kaya kung ang sinasamba mong Diyos ay tulad ni Jesucristo, si Kristo maraming kagaya. Maraming kamukha ni Jesus, may, di ba, tao siya, pinanganak siya ni Maria, kababayan niya sa taga-Palestine, mga Muslim sa Palestine, kamukha niya. Kasi bakit? Taga doon siya eh. So mayroon siyang katulad. Ang tunay na Diyos ay walang katulad. Wala siyang kagaya. Kaya sa Islam, bawal, hindi kayo makakita sa Islam, sa masjid, na mayroong larawan sa loob ng moske. Bakit? Kasi ang Diyos wala pang nakakakita sa Kanya. Maging sa inyong Biblia. Sinasabi dun sa Isayas, sa Lumang Tipan, wala pang sinumang nakakita sa Diyos. Ang Diyos ay walang kagaya. Laysa kamitli shay'un. Diba sa Arabic, nasa malawating Quran, laysa kamitli shay'un. Wala sa kanyang pwedeng makakatulad. Wala siyang kagaya. Kaya kapag sumamba kayo, mga kababayan, na meron kayong nilalagay na larawan, ito'y karumal-dumal na paniniwala, sapagkat bakit? Ang Diyos ay walang katulad. Nakita niyo na ba ang Diyos? Bakit kayo maglalagay ng larawan? Di ba? O ini-imagine mo ang Diyos ay blue yung mata, mahaba ang buhok, matangos ang ilong. Ito'y mali po, mga kababayan, sapagkat ang tunay na Diyos, wala siyang katulad, walang kagaya. Nag-iisa lamang siya. Yan ang tunay na dapat ninyong yakapin na paniniwala, mga mahal na kababayan, patungkol po sa pagkilala sa tunay na Diyos, na ang kanyang pangalan ay Allah. Allah. At ang kanyang katangian, yung sinabi ko sa inyo kanina. So inshallah, mga mahal na kababayan, payo ito sa aking sarili at sa inyo, kung mayroon kayong Diyos na kinikilala at sinasamba, tiyakin ninyo na tama, tunay na Diyos ang inyong sinasamba, at kilala nyo ang kanyang personal na pangalan. Kasi pag sumalungat kayo sa kanyang pangalan na hindi naman Allah, abay hindi niya tatanggapin yung inyong panalangin. Kahit kayo na ba, tatawagin ko kayo sa ibang pangalan, siguro hindi kayo lilingon. So ganun ang tunay na Diyos. Tawagin mo siya sa kanyang pangalan na kanyang kanyang sariling pangalan, na kung saan ay ipinahayag niya sa kanyang propeta, no? Kagaya ni Propeta Moises, na doon ipinakilala ang Allah, ang kanyang pangalan kay Propeta Moises doon sa bundok ng Mount Sinai. So yun, mga kabal na kababayan, inanyayahan namin kayo, no, na saliksikin natin ang Islam. Kung tunay kayo nagmamahal sa inyong mga sarili, kung tunay kayo na talagang naghahanap ng katotohanan, pakisali po ang Islam sa pagsasaliksik sa katotohanan, mga kababayan. Tulad namin, mga dati kaming Kristiyano,
no, na kung saan ay ginabayan kami ng Allah, ang tunay na Diyos dito sa pananampalataya niya, sapagkat kailangan nating buksan ang ating kaisipan. Huwag nating gamitin yung emosyon, kasi pag emosyon ang ating pairalin, talagang hindi natin masusumpungan yung ating minimithing kaligtasan. Kaya yun mga kababayan, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mga Muslim. Alhamdulillah, tayo po ay nagpupursige na ihayag ang katotohanan, 'di ba? Mga kababayan, kasi sinabi ni Kristo, hanapin ninyo ang katotohanan sapagkat sa katotohanan ay palalayain kayo dito. So marami pong salamat sa inyong pagsusubaybay. Naway nakakuha tayo ng munting kaalaman sa ating naipahayag. At hanggang dito na lang. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.